God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. Magandang umaga po sa lahat ng mga anak ng Diyos. Sumainyo ang kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at sa tulong ng Banal na Espiritu Santo. Sa araw po na ito mga kapatid, ating pong pag-aaralan ang Psalms chapter 46. At ang ating pong paksa ay tungkol po sa presensya ng ating Diyos sa ating kalagitnaan. Ganito po ang mga nakasaad sa Awit chapter 46. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth be removed, though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her just as the break of dawn. The heathen raged. The kingdoms were moved. He uttered his voice. The earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Come, behold the works of the Lord, what desolations he has made in the earth. He makes wars to cease unto the end of the earth. He breaks the bow and cuts the spear in sunder. He burns the chariots with fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Ang Psalms ay isinulat noong mga panahon ng mga international crisis, wars, civil wars, and tremendous natural disasters. Gaya po ng isang talata na binasa natin kanina sa may verse 6, the nations in uproar and the kingdoms were moved. Ito po'y pagsasalarawan ng mga nagaganap na mga digmaan at mga civil wars, hindi lamang sa bayang Israel, ganun din sa iba pang panig ng buong daigdig. At may mga kingdoms nagra-rise, may mga kingdoms na nagbabagsakan. At ganito rin po mga kapatid, sinabi rin po sa may talata kanina, yung mga senaryo na kung saan ay mga bagay na nagaganap sa daigdig na nakapagbibigay sa atin ng pangamba. Tulad ng the earth be removed, the mountains be carried into the midst of the sea, the waters roar and troubled, the mountains shake with its swelling. Lahat po ng ito mga kapatid ay magaganap lang ito katulad po ng the earth be removed. Mangyayari lang po ito sa pamamagitan ng isang malakas na earthquake o yung mountains na carried into the midst of the sea. Or after po ng earthquake ay yung mga waters po ay talagang troubled, humahampas ng malakas na nagkokos ng tsunami sa dalampasigan. And the mountains shake. So lahat po ng ito ay pagsasalarawan hindi po ng isang literal na earthquake, kung hindi yung tinatawag po na symbolic earthquake. Ang symbolic earthquake po ay isa pong picture ng isang completely na ang mundo ay napaka-unstable. Ang daming nagaganap sa buong daigdig, lalo na po dito po sa bayan ng Israel during the time na it was written. So ngayon mga kapatid, gaya po ng sinabi ng Panginoong Hesus sa may Luke chapter 21, mga bagay na darating sa mundong ito. And there will be signs, sabi po sa Luke chapter 21 verses 25 to 26.
There will be signs in the sun, in the moon, and in the stars, and on the earth distress of nations, with perplexity the sea and the waves roaring, men's heart failing them from fear and the expectation of those things which are coming to the earth, for the powers of heaven will be shaken. Ito po'y pagsasalarawan ng mga bagay na darating, na mga bagay na nakakatakot, tulad ng mga digmaan, kaguluhan, sakit, karamdaman, mga pestilences, economic declines, at marami pang mga sigalot. Lahat po ng ito ay dumarating dahil po sa judgment ng Panginoon. At ito po yung tinatawag sa may Bible, even in the Old Testament, na earthquakes or shaking, a great shaking. Hindi po ito, mga kapatid, literal. Pag sinabi po ng Biblia na ang araw ay hindi na magbibigay ng liwanag o ang buwan ay hindi na magbibigay, magiging kulay pula ang buwan at ang mga bituin ay magbabagsakan sa langit, mga kapatid, iyon po ay mga symbolic, pagsasalarawan ng mga bagay na magaganap sa daigdig. Ito po ay tumutukoy sa malaking kadiliman na darating sa ibabaw ng daigdig. Ito po ay mga halimbawa ng judgment ng Panginoon. Sa may Matthew chapter 24 verses 6 to 8, and you will hear wars and rumors of wars. See that you are not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. For nations will rise against nation, and kingdom against kingdom. And there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. And all these are the beginning of sorrows. Ang tanong po, mga kapatid, bakit po ito nagaganap sa daigdig at patuloy na magaganap mula noon magpahanggang ngayon? Sapagkat ayon po sa salita ng Panginoon sa Isaiah chapter 57 verse 21, sabi ng Panginoon, there is no peace for the wicked. And in Psalms chapter 9 verse 17, the wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Alam mo, yung mga ganito po mga bagay ay foretaste pa lamang ng hell. Na ang ibig pong sabihin dito pa lamang sa lupa, dahil sa kanilang pagtalikod sa Diyos, dahil sa kanilang mga kasamaan, ay ipapatikim ng Panginoon ang mala-impyernong parusa kahit sila ay nabubuhay pa sa mundong ibabaw. Kaya nga po, mga kapatid, ito po ay magaganap at patuloy na magaganap sa panahon ngayon, sa panahon na nakalipas at sa mga panahon pang darating bilang pagpaparusa ng Panginoon sa mga taong tumalikod sa Kanya at nagpapatuloy sa kanilang mga kasamaan. Ang earthquakes po na to o mga shakings na nagaganap, ito po yung tinatawag sa Hebrews chapter 12 verses 26 to 27 na great shakings of the nations. Yayanigin ng Panginoon ang lahat ng pundasyon ng bawat bansa, lahat ng bansa na hindi ang Diyos ang kailang pinagkakapitan o pinagkakatiwalaan o hindi ang Diyos ang kanilang sinusunod kundi ang kanilang mga sariling mga pamamaraan. So ngayon, mga kapatid, ganito po ang pangako ng Panginoon. And His voice shook the earth then, but now He has promised, saying, yet once more I will shake not only the earth, but also the heaven. These expressions, once more, denotes the removing of those things which can be shaken, as of created things, so that those things which cannot be shaken may remain. Ibig sabihin, mga kapatid, ito pong mga shakings na to ay magaganap at patuloy na magaganap hanggang ang lahat ng establishment na hindi naka-founded sa kingdom of God ay guguho at babagsak at mawawasak. Na at ang tanging matitira na lamang, mga kapatid, ay ang kaharian ng Panginoon. Gaya po ng patuloy po sa verse 28 to 29. Since we are receiving a kingdom
which cannot be shaken, let us have grace, by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. For our God is a consuming fire. So ngayon mga kapatid, ganun po ang gagawin ng Panginoon. Yayanigin niya ang buong daigdig. At ito po ay madalas nating ma-encounter sa Old Testament, yung mga sinasabing earthquakes, hanggang sa may Book of Revelations, laging binabanggit yung mga great earthquakes, na madalas na nagkakamali ang marami mga Kristiyano. Ang akala nila, literal na earthquake. Kaya pag nagkakaroon ng mga ulat tungkol po sa mga kaganapan ng lindol sa iba't ibang panig ng daigdig, ito po, they took it literally na fulfillment ng mga sinasabi po, especially in the Book of Revelation. Mga kapatid, hindi po yon ang sinasabi ng Panginoon. Ang Bible po ay consistent mula po sa Old Testament at actually marami po mga passages in the Old Testament sa Book of Isaiah, sa Psalms, sa Nahum, sa mga prophets ay nababanggit po yung mga talatang iyon. So the Bible uses earthquakes as symbol of God's power, displays of His holy presence whenever He comes to execute His judgments against lawlessness and godly nations who forget Him. So ito po mga kapatid ay pagpapamalas ng kabanalan ng Panginoon, ng bagsik ng kanyang paghukom sa lahat ng mga bansang tumalikod sa Kanya. Ito po ay symbolic earthquake. So ngayon mga kapatid, for example na lang po, no, unang-una po nating natunghayan ito doon po sa may Mount Sinai, na kung saan ang bayang Israel mula sa nung hinango sila sa pagkakaalipin po sa bansang Ehipto sa pamamagitan po ni Moses, sila po ay dinala ng Panginoon doon po sa paanan ng Mount Sinai to receive the Ten Commandments. At habang bago nila tinanggap yung Ten Commandments, ay nakita nila yung senaryo doon po sa may Mount Sinai. At ganito po ang sinasabi sa may Exodus chapter 19, verses 16 to 18. And there were thunder and lightning flashes and a thick cloud upon the mountain and a very loud trumpet sound, so that all the people who were in the camp trembled. Mount Sinai was all in smoke because the Lord descended upon it in fire, and its smoke ascended like the smoke of a furnace, and the whole mountain quaked violently. So ito po mga kapatid ko, no, kung titignan mo ito, parang nakakatakot nga naman talaga. Kasi, biro mo, first time nilang nakita yung God ng kanilang ninuno. Nakita nila, bagamat hindi nagpakita ang Panginoon physically, pero nakita nila yung presence ng Panginoon doon sa may Mount Sinai sa pamamagitan ng lindol, malakas na tunog ng trompeta, merong mga kidlat, flashing lightning and thunder, mga kulog na malalakas. Hindi po ba nakakatakot? Tapos merong malaking usok ng parang malaking usok ng isang furnace. So ngayon, ang resulta sa Israelita, akala nila nagagalit ang Panginoon sa kanila. Hindi po. Para sa bayan ng Diyos, hindi po yun act of judgment kay God. Kasi nanatili po sila. Kasi kung ang Diyos galit sa kanila, sana nag-perish na sila. So, doon po mga kapatid, ay ipinapakita lamang po ng senaryong iyon. Tatandaan po natin mga kapatid, ang purpose kung bakit po bumaba ang Panginoon dito po sa lupa. Bakit po tinawag ng Panginoon ng Israel? Bakit po tinawag ng Diyos si Moses? Ang lahat ng iyon mga kapatid ay patungkol po sa kingdom ng Panginoon. The main objective, mga kapatid, ng deliverance ng Diyos sa bayang Israel is the establishment of God's kingdom. At kitang-kita naman po natin yun mga kapatid. After this event, no, after 40 years, dumating din sila sa may promised land. At pagkalipas pa ng mga 500 years, ay naitatag na yung kingdom ng Panginoon.
Sa pangunguna, ang una pong naging hari ay si King Saul, pero evil si King Saul at siya po ay pinalitan ng Panginoon at si King David. At si King David, mga kapatid, siya po yung picture ng isang righteous na hari na nire-represent niya si Jesus Christ at yung kingdom ng ating Panginoong Yesus. So, ang Old Testament po kasi, mga kapatid, ay shadow of things to come. Siya po ay anino lamang. So, yung mga nagaganap po rito ay picture ng mas malakihang kaganapan na magaganap sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga nang dumating ang Panginoong Yesus ay nag-start ng ma-establish yung kingdom ng Panginoon. So ngayon, mga kapatid, ito pong senaryo na to na mga kidlat, kulog, lindol, or great shaking, talagang nayayanig yung buong mountains at nakakatakot yung mga kulog, may tunog ng trompeta. Ito po ay sign of judgment, hindi po para sa bayan ng Panginoon, kung hindi sa mga ungodly nations. Ganun po ipapakita ng Panginoon na bago maitatag yung kanyang kingdom, ay yayanigin niya ang lahat ng mga ungodly na bansa. At nakita naman po natin yung sa kasaysayan ng Israel sa kanilang journey to Promised Land. Lahat ng bansa na mga evil, katulad yung kingdom ni King Og, ni King Sihon, at marami pang iba, even yung sa land of Canaan, lahat ng mga evil kingdoms doon ay winasak at pinabagsak ng Panginoong Diyos at itinatag niya yung kanyang kingdom na siyang picture of things to come sa pagdating ng kaharian ng Panginoong Yesus. Amen. So, every time na nakikita po natin ito pong mga symbolic na ito, tulad ng mga thunders, trumpets, sa Book of Revelation, punong-puno po niyan, earthquakes, ito po ay mga representative ng the day of the Lord or the coming of God in judgment sa mga bansa na ayaw kumilala sa Kanya. Even ang kanyang sariling bayan ng Israel, nung sila po ay nag-backslide na, nung sila po ay patuloy na tumalikod sa Panginoon at sila po ay sumamba na sa Diyos-Diyosan, tinalikuran na nila ang commandments ng Panginoon, ang kanyang batas, at sila po ay ginawa na nila lahat ng kailang gusto. Nag-send ang Panginoon ng maraming mga prophets, pero dinespise nila ang mga prophecies ng mga prophets na yon. Kaya finally dumating yung judgments ng Panginoon sa kanila. At ito po ay nai-record sa Book of Joel, chapter 2 and chapter 3. Sabi po sa Joel chapter 2, naranasan po nila yung symbolic earthquake. Okay. Kaya nga po, ang tema po doon sa may Book of Joel, blow the trumpet in Zion. So nakita po natin yung trumpet, yung po ay sign ng impending judgment of God, announcing the coming judgment of God. And sound the alarm on my holy mountain. Ito po ay yung Mount Zion, the Jerusalem, yung backslidden Jerusalem. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord is coming. Surely it is near, a day of darkness and gloom, a day of clouds and thick darkness. Hindi po ba ganito yung senaryo na nakita po natin doon po sa may Mount Sinai? Yun po ay pagpapakita ng judgment ng Panginoon sa mga taong tumatalikod sa Kanya tulad ng Kanyang sariling bayang Israel. A fire consumes before them, and behind them a flame burns. The land is like the Garden of Eden before them, but a desolate wilderness behind them, and nothing at all escapes them. So, ibig sabihin, pag dumating yung judgment ng Panginoon, is a total destruction or desolation. Ito po ay gawa ng Panginoon. This is the work of God, His act of judgment in history. At ito po ay patuloy na pinakita ng Panginoon sa maraming bansa. If you read Isaiah, if you read Ezekiel, makikita niyo po kung paano ginajudge ng Panginoon ang mga evil na mga nations, okay? Including His own people, yung bayang Israel, pag sila ay nagbabackslide sa Panginoon. And in Joel chapter 3,
Ganito po ay pinagpatuloy, verses 12 to 17. For the day of the Lord is near, in the valley of decision. The sun and moon will grow dark, and the stars will diminish their brightness. These are symbolic, mga kapatid. Hindi po ito literal. So ngayon, dito po marami nagkakamali. Ang marami mga Kristiyano, lalo na po sa panahon natin ngayon, common po natin itong nakikita. Tatandaan po natin, these are symbolic of incoming darkness sa bansang hahatulan ng Panginoon na tinatawag na the day of the Lord or the day of judgment. It is the day of darkness. Magdidilim ang araw, pati ang buwan, at magbabagsakan ng mga bituin. They are all symbolic. Even the earthquakes. The Lord also will roar from Zion and utter His voice from Jerusalem. So ito po ay makikita nyo over and over sa Old Testament, especially in the book of the prophets, sa may Psalms, makikita nyo, pag ang Diyos ay sumigaw, He utter His voice, He roar, ibig sabihin, He is acting on His judgment. The heavens and the earth will shake, tulad po ng sinasabi sa Hebrews kanina. Mayayanig ang lahat, pati yung mga dinadakila sa lipunan, pati yung mga hamak sa lipunan, lahat apektado, pati yung kanyang bayan. Pero ang kanyang bayan ay protected ng presensya ng Panginoon. Amen, in the time of judgment. Basahin niyo po ang Book of Revelation. Alam niyo, marami mga Kristiyano, hindi nila binabasa ang Book of Revelation. Bakit? Kasi ang common kong naririnig na pala explanation nila, natatakot silang basahin. Kasi akala nila na para bang ginajudge ni God yung sarili niyang bayan. No. Ang ginajudge lagi ng Panginoon ay ang evil. Kahit na yung kanyang bayan na nagbabackslide sa kanya, hinahatulan niya. Pero yung mga obedient sa kanya, over and over again sa history, sila Noah and the rest, sa may Sodom and Gomorrah, laging nililigtas ng Panginoon ang kanyang mga hinirang. Ang mga faithful sa kanya, lagi niya silang pine-preserve. Amen? Kaya nga sabi rito, but the Lord, bagamat isi-shake niya yung heavens and the earth, but the Lord will be a shelter for His people. Ito po yung good news doon, mga kapatid. Sa may Bible, for example na lang, no, sa Book of Revelation, makikita nyo yung 4 horsemen. Nandoon yung war, yung red horse, nandoon yung famine, yung death, at saka yung pestilences. Makikita nyo rin po yan sa book of ng Zechariah, sa iba't pang mga books ng Bible na ito po ay nasa control ng Diyos, mga kapatid. At ito po, mga kapatid, ay nire-release ng Panginoon gaya po na nakita po na sa book of Revelation na merong 4 angels before na execute ng Panginoon ang kanyang judgment, merong 4 angels, the 4 corners of the earth na kinokontrol muna yung judgment hanggang sa maibigay ng Diyos yung kanyang hudyat. Okay, so ang mga judgment na ito, mga kapatid, ay magaganap sa panahon na itinakda ng Panginoon. Pero before na dumating ang kanyang judgment, ay ang Panginoon ay nagbibigay muna ng mga babala for the people to repent, katulad po sa may bayan ng Ninive. Okay, but the Lord will be a shelter for His people, tandaan po natin yan. And the strength of the children of Israel. Na kahit na anong kaguluhan ang dumating o makita natin sa ating paligid, katulad ngayon, nararanasan natin ang pandemic na ito. This is a kind of pestilence in the Bible. This is God's judgment, mga kapatid. So ngayon, mga kapatid, ito po ay nasa control ng Panginoon. At mga kapatid, kahit po tayo ay nandoon sa gitna ng mga pandemic ngayon, all throughout history. Ganon din sa panahon ng mga digmaan, ang Diyos ang nagiging kalakasan ng kanyang bayan. Siya yung nagiging shelter natin, mga kapatid. Kita nyo, mga kapatid, hanggang ngayon, tayong lahat ay ligtas. Iniingatan tayo ng Panginoon. Ito po ay patunay ng kanyang katapatan that He is our refuge, our shelter, our strength. Kahit anumang judgment ang dumating sa ibabaw ng daigdig.
Gaya po ng sinabi, mga kapatid, doon sa may Psalms 91. Sabi roon, 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right side. You will only look on with your eyes and it will not come near you, sabi ng Panginoon. You will only look on with your eyes and see the recompense of the wicked. Yun po ay para lamang sa mga wicked, sa mga taong tumalikod sa Diyos, sa mga tao na ang sinusunod nila yung sarili nilang pita o yung sarili nilang kagustuhan. They are not governed by the law of God. They are not governed by the kingdom of God. Wala sa heart nila ang pag-ibig sa Panginoon. Wala sa kanila. They are only religious but devoid of the Holy Spirit. Okay. So, mga kapatid, tatandaan po natin, ito pong great shaking of the nations will continue from the time past, presently, hanggang ngayon, yung napapanood ninyo ng mga digmaan, calamities, at iba-iba pang mga economic declines, kahirapan, lahat po ng ito ay act of God's judgment na sinishake ng Panginoon ng bawat foundations ng government. Kasi itong mga government, itong mga state ay nagmamalaki sa Panginoon. Nakala nila kaya nilang patakbuhin ang mundo sa pamamagitan ng sarili nilang lakas at dunong. Mapapahiya silang lahat. Hanggang sa babagsak ang lahat ng ipinagmamalaki nila at ang tanging may iwan na lang, mga kapatid, ay ang kingdom ng Panginoon sa ilalim ng paghahari ng ating Panginoong Hesus na siyang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. The great shakings of the nations will continue to shake the foundations of all the kingdoms of men sa buong daigdig. The kingdom of man versus the kingdom of God, so that the only unshakable might remain. So, ikaw kapatid, kung ikaw ay talagang nakapundasyon sa salita ng Panginoong Diyos, anuman ang dumating sa atin, digmaan man ito, civil wars man ito, taggutom man ito, pestilence man ito, mga kapatid, you are secured in the presence of God. Hindi ka matitinag, ikaw ay nakatungtong sa matibay na bato. Amen. Pero pag ikaw ay hindi nakapundasyon sa Panginoon at ang pinagkakapitan mo ang iyong kalakasan, yung mga ang iyong salapi, ang iyong mga property, then eventually, mga kapatid, mapapasama ka pag dumating yung baha sa ibabaw ng daigdig na to as God's judgment. Kaya iset natin, mga kapatid, ang ating pagtitiwala sa Panginoon na siya lamang nating refuge, our strength. Amen. So, yayanigin ng Panginoon ang kingdom of men hanggang sa maitatag ng Ama yung kanyang kaharian sa pamamagitan ni Jesus. But the kingdom of our Lord Jesus Christ will continue to grow in power at i-demonstrate nito yung kanyang kapangyarihan at ang total sovereignty over all nations, peoples, tongues, and tribes. Hanggang sa ma-admit nila na tunay nga ang Panginoon ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So sa ngayon nakikita po natin, mga kapatid, ang mga bansa, ang mga pamahalaan ay nasa kanilang sariling pagmamalaki sa kanilang mga kakayanan. Pero darating ang time, ang lahat ng kailang ipinagmamalaki, ang kailang mga kayamanan, lahat ng kailang mga shield, lahat ng kailang mga fortress ay wawasakin ng Panginoong Diyos hanggang sa makita nila na ang Diyos nga ang tunay na Diyos at kikilalanin nila ang paghahari ng Panginoong Hesus. Kayo po ay pamilyar sa image na ito. Ito po ay makikita po natin sa Book of Daniel, panaginip ni King Nebuchadnezzar, the mighty emperor of the great Babylon Empire. Siya po ay nanaginip at siya po ay natakot at wala po makapagpaliwanag ng kanyang panaginip except si Daniel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na i-interpret yung dream na yon. So ito pong image na to, ang ulo ay ginto, ang kanyang kamay, dito po hanggang dibdib ay silver, at dito po sa kanyang bewang hanggang sa may hita ay bronze, at yung kanyang hita ay ang kanyang binti ay made of iron, and the feet made of iron and mixed with clay. Ito po ay picture ng kingdom of men.
At ito po yung pinagmamalaki ng tao. Pero lahat ito ng kingdom of men magpahanggang ngayon, mga kapatid, ang magpapabagsak po rito ay ang kingdom of God. May maliit na tipak lamang ng bato, maliit na tipak ng bato galing sa may bundok, at ito po yung bundok ng Panginoon. At yung bato po na yon representing the kingdom of Jesus Christ. Yung maliit na tipak ng bato na yon ay tumama sa may paanan at hanggang sa ang buong image ay nawasak at napulverize. Hanggang sa nilipad na lamang ng hangin. Wala nang ang kingdom of men. Ganyan po, mga kapatid, ipinapakita ng Diyos consistently ang mangyayari sa inaharap. Lahat ng kingdom of men ay magbabow down sa kingdom of our Lord Jesus Christ. Yayanigin ng Panginoon at patuloy na yayanigin. At mararanasan po natin yan, mga kapatid. Kaya wag po kayo magugulat sa mga nakikita nyo sa mga periodiko, napapanood ninyo sa mga television na mga balita, mga kahindik-hindik na balita, mga kalamidad, kagutuman, paghihirap, economic declines, mga digmaan, mga napipintong mga rumors of wars. Mga kapatid, lahat po ng iyan ay sign na nakikita po natin na niyayanig ng Panginoon at patuloy na niyayanig ng Panginoon ang mga bansa na ayaw kumilala sa kanyang kapangyarihan. Amen po ba? Hanggang sa lahat sila'y guguho. Yan po ay ipinakita na po sa picture na ito, sa Daniel. Ipinakita na po ang victory ng Panginoong Hesus, ang pagtatagumpay ng kanyang kingdom over the kingdom of men. So mga kapatid, ikaw bilang Kristiyano, so ang sinasabi ng Bible, marami pang mga darating. Huwag kang magugulat, kapatid. Huwag kang magugulat, huwag kang matatakot, sapagkat over and over again, ang Diyos pinoprotektahan niya ang kanyang bayan. Nakita niyo naman po sa may bayan ng Egypt. Nung dumadating, kita mo, ito po yung kingdom ng Egypt. Yung mighty king, yung Pharaoh, the great Pharaoh. Yan po ay picture ng mga bansa sa ating mga paligid na nagmamalaki sa Panginoon, hindi kinikilala ang Panginoon. Nakita po natin kung paano siya ni-reduce ng Diyos into ashes hanggang sa ang kanyang bayan na may palaya. Ang bayan ng Diyos ay laging protected sa ilalim ng kanyang kalinga sapagkat si God ang may hawak ng judgment. At doon, dahil siya ay nagbigay ng judgment na yon, iingatan niya ang kanyang bayan. Katulad ng panahon ni Noah and the rest of the history sa may Biblia. Ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, marami pang mga kaguluhan na darating. Kaya wag po kayo magugulat. Wag po tayo matatakot, ang sabi ng Panginoon. Huwag kayong magulat, huwag kayong matatakot, bagkus manalig tayo sa Panginoon. Kaya nga mahalaga na lagi nating pagbulay-bulayan ng kanyang mga salita sapagkat marami pang darating. Ang tanong dito, mga kapatid, anong gagawin mo? Okay. So, sabi po rito sa Matthew chapter 7, therefore, everyone who hears these words of mine and acts on them may be compared to a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew, and slammed against that house, and yet it did not fall. Why? For it had been founded upon the rock. So ngayon, mga kapatid, ito po'y tinutukoy yung ating pundasyon sa Panginoon. Yayanigin. Ito pong rain, ito pong floods, ito pong mighty wind ay symbolic ng mga pagyanig na gagawin ng Panginoon sa lahat ng tao sa ibabaw ng daigdig. Kabilang doon ang kanyang mga anak. To see kung saan nakatayo yung ating mga paa. Amen. Kaya siguraduhin po natin, mga kapatid, that we are founded in the words of God. That we know His words, yung kanyang mga prophecies, yung kanyang mga kautusan, yung kanyang mga commandments, yung kanyang mga judgments. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Yan po yung tagubili ng Panginoon na dapat nating ituro sa ating mga anak, even His judgments. Sapagkat ang lahat ng judgments niya, they are true and they are righteous altogether. So ngayon, mga kapatid, so kung alam mo lahat ng salita ng Panginoon,
Hindi ka magugulat sa mga bagay na darating pa. Marami pang darating, mga kapatid. Hindi lang po itong pandemic na ito. Buhat nung tayo'y pinanganak, mga kapatid, sa ating mga henerasyon, marami na tayong nakita na pagyanig, even sa ating pong bansang Pilipinas. Ang lahat ng bansa ay pinapaluhod ng Panginoon sa Kanya, at iyon po ang sinasabi ng Biblia. Every tongue will confess, every knee bow down to the Lordship of the Lord Jesus Christ, because He is the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. So, hindi po pinangako ng Panginoon na ang buhay Kristiyano ay laging maganda, na easy life. Gaya po ng mga popular na gospel ngayon, na pag ikaw doon sa Panginoon, okay ka na. No, wala pong pangako ang Diyos na ganun. Wala pong pinapangako ang gospel na kapag ikaw naging Kristiyano is trouble-free ang iyong buhay. Or life without pain, na hindi ka magsasuffer ng mga trials and tribulations sa buhay. Wala pong pangakong gano'n ng Biblia. Na laughter without tears, sun without rain. He never promised the absence of storms in our lives. Bagkus, mga kapatid, baliktad. Ang Biblia ay punong-puno ng mga tagubilin na ang mga bagay nito ay darating sa iyo. Pero mga kapatid, ito po, what He did promise is that He will never leave us nor forsake us. May digmaan man, may calamity man, may pestilences man, may kagutuman man, anumang dumating dyan, mga kapatid, nandoon ang Panginoong Yesus. Iniingatan niya tayo tulad nila Noah, katulad ng Israel sa Egypt, and so on and so forth. That His grace is sufficient for us. Amen. Hindi magkukulang ang Panginoon. Kahit na tayo na sa karamdaman, kahit na tayo na sa gitna ng kagutuman, sinusustain ng Diyos all throughout history ang lahat ng mga anak ng Diyos na dumadaan sa mga crisis. Kasi habang pinaparusahan ng Diyos ang mga bansa, ang Panginoon kinukup-kup niya, nilulukuban niya ng kanyang malabay na pakpak ang kanyang mga anak. Consistent ang Panginoon sa kanyang mga promises. He provides strength sa atin sa panahon na kailangan natin ito. Comfort sa panahon ng ating mga pamimighati. Liwanag sa ating mga dinaraanan kahit na tayo nasa gitna ng kadiliman. He give us hope. Nakita niyo po yung Psalms 23. He prepares a table before me in the presence of my enemies. Amen? Naandyan yung digmaan, andyan yung sigalot, and yet si God nagpiprepare ng table of na tayo ay nagfi-feast sa Panginoon in the midst of war. Kaya nga ang sabi po sa Psalms 23, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? Sapagkat nasa atin ang presensya niya. Amen. Yung rod niya at yung staff niya, they comfort me. Iyon yung ating comfort, yung kanyang presensya. All throughout history, ay lagi pong ganon ang Panginoon. He did promise that He will reward those who remain faithful. So yun po yung kailangan natin, mga kapatid, sapagkat sa panahon ng mga crisis, maraming mga nagbabagsakan, mga nagbabackslide na mga Christians. Pero ang kailangan po natin ay manatili tayong faithful to the end. Sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng tribulations, sa lahat ng mga persecutions o anumang mga sufferings na darating. At ina-assure tayo ng Panginoon ng kanyang presensya. At ito po, mga kapatid, despite ng mga negative na scenarios na ipinakita sa may Psalms chapter 46, ang ganda po ng pangako ng Panginoon sa may verses 1 and 2. At ito po yung reason ng ating confidence. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth be removed, though the mountains be carried into the midst of the sea. Mahalaga po itong tatlo na ito, mga kapatid. At ito po ang ating magiging confidence anuman ang dumating na dilubyo sa ating kalagitnaan, sa ating bansa, sa ngayon at sa hinaharap. Amen? Ang Diyos, ang confession na nais ng Diyos
para sa atin ang kanyang mga hinirang, lagi nating i-confess, God is my refuge, He is my shield, He is my strong tower, He is my fortress, He is my keeper. Siya ang mag-iingat sa atin, mga kapatid. Faithful ang Panginoon, consistent yan from Old hanggang New Testament. Lagi pong sinasabi yan ng Panginoon over and over again, especially in the book of Psalms, that the Lord is our refuge. Kaya ito po yung reason kung bakit hindi tayo dapat matakot. Sapagkat ang Panginoon ay hindi lamang sumasa atin, iniingatan niya tayo, kinukup-kup niya tayo. Amen. And God is our strength. Siya yung ating kalakasan. Siya yung nagbibigay sa atin ng lakas sa panahon ng panghihina. Tinutulungan niya tayo sa ating mga kahinaan. Tinutulungan niya tayo na ma-accomplish natin yung ating mga task. Tinutulungan niya tayo na ma-overcome natin ang lahat ng sitwasyon. God is supplying and providing every strength we need in times of hardships and difficulties, trials, persecutions, tribulations, etc., etc. And He is a very present help in times of trouble. Hindi po si Mother Perpetual Help, kung hindi si God, a very present help. Ibig sabihin, God is not remote. Ang Diyos hindi po siya malayo. He is ever present with us. Tama yung sinasabi, hindi niya tayo, He will never leave us nor forsake us. Tama yung sinasabi ng Biblia sapagkat He is a very present. Lagi siyang nandoon sa atin. Ang kanyang mga mata ay laging nasa atin. Kung tayo ay faithful sa Kanya, kung tayo lumalakad sa Kanyang mga salita. Alam ng Diyos yung ating mga kahinaan. Tutulungan tayo ng Panginoon. At ito pa, isa pa sa reason ng ating confidence yung sinabi sa may verses 4 and 5 ng chapter 46 ng Psalms. There is a river. And what is that river? Whose streams make glad the city of God. Sino yung city of God? Hindi ba tayo yun, mga kapatid? Tayo yung city of God. Ang Jerusalem is the city of God. Tayo po ay kabilang sa heavenly Jerusalem, the holy place of the tabernacles of the Most High. Sa atin nananahan ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At ano yung river na yon? Amen? Ito po yon. Ang presensya ng Panginoon, kung paano po yung river na sinusustain niya yung land upang wag matuyo sa panahon, kahit na sa panahon ng dryness, sa panahon ng tagtuyot. Mayroong river na nagsusustain sa land upang patuloy na tumubo ang mga crops at makainom ang mga tao, ang mga hayop doon sa may land. Ibig sabihin, iyon po yung presensya ng Panginoon na symbolic na tayo po ay patuloy na ninonurture ng Panginoon, sinusustain ng Panginoon kahit na may calamity, kahit na may mga digmaan, kahit na may mga pestilence, kahit na may mga taghirap. Amen po ba? Ito po yun. He is a river. Pinicture niya yung kanyang sarili like a river. At ito po yung sinasabi niyo dito, mga kapatid. God is in the midst of her. Kaya nga hindi siya matitinag. Amen po ba? Yun po ang reason ng ating confidence. Ang ating pong confidence ay hindi po yung ating lakas, hindi yung dahil may kinakapitan kang politiko o dahil ikaw ay ang ninong mo si Jets na ganito. No! Ang ating confidence ay si God. Is ever present sa ating kalagitnaan. God is in the midst of His people, the city of God. Kaya nga, hindi tayo matitinag. God will help her where morning dawns. Maghintay lang tayo. Wait upon the Lord. At iyan po ay isa sa mga magagandang virtue ng pananampalataya. Maghihintay sa Panginoon hanggang sa dumating ang kanyang kaligtasan. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Alam ng Panginoon, He is a very present help in times of trouble. So, the silent river which feeds and sustains them is the presence of God among His people. Amen po ba? So ngayon, ang ganda po ng patuloy from verse 7 to verse 11. The Lord of hosts is with us. Nakita niyo, mga kapatid, paulit-ulit na ipinapakita yung presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan.
Tignan niyo po ito. Verse 7 and verse 11, parehas po, inulit po yung the same na stanza. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Ganun din po sa may verse 11, inulit exactly. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Sa may verse 1 and verse 2, yun po yung sinasabi. God is our refuge, our strength, a very present help in times of trouble. Kanina sa may verses 5 and 6, anong sabi? There is a river. God is in the midst of them. She shall not be moved. Ito po ay paulit-ulit nagpapakita ng assurances ng Panginoon ng kanyang presensya sa kalagitnaan ng mga kaguluhang darating sa mundong ito. Sa mga symbolic earthquakes na padating sa mundong ito, marami pa, mga kapatid. Pero ang presensya niya ay patuloy na nasa kalagitnaan ng kanyang bayan. Come, behold the works of the Lord, who has wrought desolations in the earth. He makes wars to cease unto the end of the earth. He breaks the bow and cuts the spear in sunder. He burns the chariots in fire. Amen. Sino ang gumagawa ng desolation? Si God. Kasi galing sa kanya itong judgment na ito eh. Amen. Sino ang may control ng mga digmaan? Ang digmaan na hindi mag-start unless may paintulot ng Panginoon. At si God ang nagsasabi na stop. Saka lang hihinto ang mga digmaan. He breaks the bow. Kaya hindi po pwedeng ipagmalaki ng China yung kanyang mga nuclear weapons ng Iran, ng Russia at iba pa mga bansa. Sapagkat si God ang may say sa lahat ng bagay. He has wrought desolations on the earth. And this, the Bible, call this the works of God. The works of the Lord. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. Cease striving, mga anak. Huwag na kayo maglumihanan. Kung di, mamaya pa kayo sa presensya ng Panginoon, that you may know that I am the God who controls all these things, because our God is a sovereign God, the ruler over everything, the ruler of heaven and earth. Tandaan po natin yan, mga kapatid. We believe in a God who controls everything. Walang chance ang chance kay God. Tatandaan po natin yan. Amen. Why? Because the Lord of hosts is with us. Familiar ba sa inyo yung verse nito, mga kapatid? The Lord of hosts is with us. Sa New Testament, ipinakita po yan. Nung ipinanganak ang Panginoong Yesus, pinangalanan siyang Emmanuel. God is with us. Amen. Yun nga yung ating confidence. Lalo na ngayon, mga kapatid, ang Panginoon ay hindi lamang ipinanganak, hindi siya nanatiling baby, siya ay na-accomplish niya yung kanyang purpose sa earth, and He died for a purpose to provide sacrifice for our sins atonement, and upang mag-provide ng propitiation para sa ating mga kasalanan. And then, siya ay, after ng kanyang victory, siya ay muling nabuhay, siya ay umakyat sa langit. At anong ginagawa niya ngayon sa langit? He rules over the kings of the earth. Basahin niyo po sa Book of Revelation chapter 4. He rules over the kings of the earth. He is now a ruler. Hindi po siya yung some future time pa na magiging hari. He is reigning right now. He is reigning right now, mga kapatid. He is King of kings and Lord of lords right now. Amen. Buhat nung siya umakyat sa langit, nag-rule na po siya. Amen. Hindi po yung some period of time pa, gaya ng tinuturo ng ilan. Amen. Yan po ang ating Panginoong Yesus, the Emmanuel. Yan po ang ang sinasabi rito, the Lord of hosts is with us. Nasa sa atin ang Panginoong Yesus, kaya nga nang siya'y umakyat doon, binigay niya ang assurance ng kanyang presensya sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu to guide us in all truth. Amen. God is with us. Kasama natin ang Panginoon. Ano pa yung katatakot mo, mga kapatid? Amen. Ina-assure niya tayo. Kaya nga, be still and know that I am God. At ito po yung maganda, ito pong talatang ito. I will be exalted, in verse 10, among the heathen.
I will be exalted in the earth. Ano pong ibig sabihin yan, mga kapatid? Yayanigin ng Panginoon ang buong daigdig, bawat bansa, pero sa likod ng mga judgment ni God sa mga bansang ito, nire-raise ni God ang kanyang mga hinirang, yung kanyang mga elect, tinatawag niya. Tayo po, mga kapatid, galing din tayo sa mga Gentiles. Resulta rin tayo ng mga great shakings na nangyari sa ating paligid. Kaya nga tayo nakalapit sa Panginoon eh. Kaya nga, yung iba sa atin dumaan ng mga matitinding mga calamity sa buhay before nakilala natin ang Panginoon. Amen. We are the result of God's shaking. Amen. Dito po sa bayan nating Pilipinas. Kaya ang Panginoon, tatawagin niya yung mga heathen, yung mga Gentiles tulad natin. And I will be exalted in the earth. Amen. Paparusahan ng Panginoon ang dapat paparusahan ng mga evil, pero yung mga anak niya, tatawagin niya, pero yung mga anak niya protected sa kanyang presensya. And in verse 11, the Lord of hosts is with us, Emmanuel, the Lord Jesus Christ, the God of Jacob is our refuge. Amen. At ito pong Psalms 46 ay isang kanta, mga kapatid. At nais ng Panginoon na ito maging awitin natin. Kaya nga sa may Book of Revelation, alam nyo mga kapatid, yung 144,000 representing the people of God, hindi po yung literal na 144,000 ha. Gaya po ng tinuturo ng ibang mga sekta. No, yun po ay representative 12 times 12, representing the people of God. Amen. Yan po mga kapatid ay umaawit sila ng new song. Ano yung new song na yun mga kapatid? Huwag na po tayo mag-imbento ng iba. Yun po yung awit na dahil nakikilala nila yung dakilang pagliligtas ng Panginoong Hesus. Dahil nakikilala nila yung pangako ng Panginoon. Hindi dahil sa kanilang mga sarili, hindi dahil sa kanilang mga lakas, kung hindi dahil ang Panginoong Hesus. Siya yung kailang awit ng kailang deliverance, the song of their salvation, ang Panginoong Hesus. Kaya nga sa may Book of Psalms chapter 46, ito po ang ating pagtuunan. Hindi po yung mga nakakatakot na yung earth ay mamumove, yung mountains will be slip into the midst of the sea, the earthquake. Hindi po yun nakakatakot doon. Hindi po yun ang main goal. Ang main goal po ng Psalms 46, hindi po yung turmoil of the nations o yung turmoil ng nature, but the God Almighty governs and directs the course of history. Ang Diyos ang may hawak ng kasaysayan. If you read the book of Revelation, kitang-kita nyo po doon mga kapatid na si God ang may kontrol ng lahat ng bagay. At kitang-kita nyo doon mga kapatid ang tagumpay ng church dahil sila ay iniingatan ng Diyos sa kalagitnaan ng lahat ng dumating na kaguluhan doon. They are protected by the power of God because God directs the course of the history. Ang Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Emmanuel, the Lord Jesus Christ, is in our midst. Ang ating Panginoong Hesus ay inuutusan niya tayo na pumanatag tayo. That we cease troubling ourselves. Huwag na nating guluhin yung ating pag-iisipan to the extent na tayo ma-depress, mapuno tayo ng anxiety. Iyon ay para lamang sa mga unbelieving. Pero sa mga anak ng Diyos, nandoon yung ever-presence ng Panginoon, the Emmanuel. Kaya hindi natin bokabularyo yung depression, yung anxiety, hindi po natin yung bokabularyo because God is sustaining us. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon, be still, cease striving, and know that I am God. I am the God who controls everything. I am God and I will be exalted among the nations, among the heathen, and I will be exalted in the earth. Amen po ba? So purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. At nawa mga kapatid, ang mga katuruan ngayon ay magbigay sa atin ng pag-asa at lakas at maidirect tayo sa tamang pananampalataya. May the Lord bless you and may His peace be upon you now and forevermore in Christ Jesus. Amen. God alone from before